Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagkumahog ang ilang jeepney driver operator sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Ngayong Martes kasi ang huling pagkakataon na makaabot sa extended deadline ng PUV consolidation. Pero ang grupong Piston at Manibela nagmamatigas pa rin. Labag daw kasi umano ang consolidation sa konstitusyon dahil kalaunay magpapawalang bisa ito sa kanilang prangkisa. Ang hirit nila, maglabas ng TRO ang Korte Suprema. May balitang A to Z si Ace Cruz. Humabol ang jeepney operator na si Tata Emilio sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City nitong hapon. Ngayong araw ng Martes kasi, ang huling araw ng PUV consolidation deadline. Inabot na nga alas 8 ng gabi ang pagproseso ng ahensya sa mga nag-a-apply sa consolidation. Ito yung mga ayaw magpa-consolidate. Ang nangyari, nakiusap sa amin, kaya inihabol din namin kay chairman. Almost 85% na ang consolidated. Paano mo pababawiin yun? Alam mo, ako Pangulo, pakinggan ko kayo. Pakinggan ko sila. Di ano mangyayari? Paano yung mga nag-avail ng mga modern jeep? In terms of percentage, that would be 78.33%. All right. For 150,179 units. We expect to go up to about a conservative 81 to 82%. 82. Or roughly about 160,000 units or about 10,000 units more. Most of this, 80% of this would be in Metro Manila. Sa monitoring ng LTFRB, ang Metro Manila ang may pinakamababang turnout ng mga nagpapakonsolidate at nilinaw nito na hindi naman nila bibiglain ng isang bagsakan ang pagpapalit ng traditional tungo sa modern jeepneys. There are areas that have as much as 100% consolidation compliance. That's in Region 11. Okay. That's the Davao area. Okay. In the Mindanao and in the Visayas area, it's about 80% to about 90%. You know where we had a difficult time, it's here in Metro Manila. The consolidation here only is up to about 60%. Gaya na lamang ng grupong Piston at Manibela na nakailang beses na nagsagawa ng tigil pasada para igiit ang pagkontra rito. Bibiyahe at bibiyahe kami at kapag dumating yung pagkakataon na puhulihin na tayo, lalaban pa rin po kami dahil karapatan po namin na maghanap buhay. Yung pag-revoke ng aming mga prangkisa, hindi po naaayon ito sa konstitusyon. Nagsagawa naman ng Piston ng kilos protesta sa liwas ng Bonifacio sa Maynila. Isa sa mga dumalo ang halos 4 dekada ng driver-operator ng jeep. Ito na ang ginamit kong hanap buhay para mapag-aral, mapagtapos ko ang mga anak ko. Malamang nadugot pawis din bago makuha yan. Tutulak naman ang grupo sa Menjola bukas Labor Day para umano'y singilin ang administrasyon sa anilay pangako nito sa kanilang hanay. Umaasa naman ang Piston na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ipatigil ang deadline sakaling simulan na ang hulihan sa Mayo. Wala namang injury sa gobyerno, wala namang damage sa gobyerno. In fact, ang gobyerno, tinitiro niya ang sarili niya 3 beses na. Karapatan nila at nire-respeto namin kung sila ay pumunta sa Supreme Court na humingi ng TRO. So habang wala yon or rather tuloy lang po kami dito sa DOTR sa ginagawa namin para dito sa programa. Muli namang iginit ang pamahalaan na pupwede pa rin magpatuloy sa pamamasada ang mga jeepney drivers na hindi nakahabol sa extended consolidation deadline basta't mag-apply sa mga existing jeepney corporation at cooperatives. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.